Ayun, mega love shoutout sa inyong lahat mga kababayan. Good morning, good evening, good afternoon. Kung saan man po kayo ngayon, mag-iingat po kayo palagi. So ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong reaksyonan sa inyo itong patungkol nga kay Vice President Sara Duterte na kumpirmado nga ni Trillanes na kasali nga itong si VP Sara sa arestuhin ng ICC. No, kung nakita nyo naman po, unang inaresto ay ang kanyang ama na si Digong. So ngayon, sabi nga according nga dito sa kay Sara Duterte na isa siya sa kasali sa listahan na mayroong warrant of arrest kasabay kay Bato at kay Bongo. So ngayon mga kababayan, ito po mismo kinumpirma ni Trillanes at ng mga abogado ng ICC na isa si Sara sa managot. Kasi dati, nung panahon na mayor itong si Digong, nag-utos kasi ito ng tawag dito, tinatawag nating uplantukhang. Oo, na which is tinatawag niyang nagtayo siya ng Davao Death Squad at saka meron siyang tinatawag na extrajudicial killings nga daw ang kanyang kasalanan. At sinabi nga ni Senador Antonio Trillanes na baka second batch itong si Bongo, si Bato at si Sara. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang balita. Siya ang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa kopya ng application of a warrant na nasa website ng ICC. Redacted ito o may takip ang mga pangalan. Ilang personalidad naman ang binanggit din sa dokumento, kabilang si Vice President Sara Duterte na pumalit sa kanyang ama bilang mayor ng Davao City noon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bukod kay Duterte, may siyam na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o merong siyam na pangalan na tinutukoy na co-proprietor. Ang tawag doon basta kasama niyang nagkasala. Oo, na isa or kasali sa bababaan ng warrant ng ICC. So, second batch po ito. Sa unang nakulong, si Digong, second batch na itong Siam. So ngayon mga kababayan, sino-sino nga ba ito? Ito po ay tinatakpan. Ayan, kung nakita nyo po, tinatakpan po ang kanilang mga pangalan. Kung nakita nyo dyan mga nakadilaw, yan po ang tinatawag nila na redacted, redacted, redacted. Ayan, kung nakita ninyo, redacted po ang mga pangalan. So nakasaad dito, Duterte is individually criminal responsible for committing the crimes alleged in this application jointly with and through others pursuant to Article 25(3)(a) between at least November 1, 2011 and March 16, 2019. Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to target alleged criminal in the Philippines, including this perceived or alleged to be associated with drugs use, sales of, or production through the commission of crimes such as murder, torture, and rape. So, common plan, 1, 2, 3, 4, 5, Siam. Siam pa po ang nakaredacted na pangalan dyan na sunod na arestuhin maliban kay Digong. So, continue natin po mga kababayan. kapwa salarin ang Office of the Prosecutor. Hindi pa malinaw kung sino-sino ang mga ito dahil sa public document na mula sa ICC, redacted o itinago muna ang pangalan ng Siam bilang pagprotekta umano sa kanilang seguridad. Pero may ilang tao na partikular na pinangalanan dahil sa kanilang papel sa war on drugs ni Duterte. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Ayun, Bato. Una si Bato. So, sino ang pangalawa kay Bato, pangatlo, at pang-apat hanggang pang-siyam? Si De La Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tukhang na unang ipinatupad noon sa Davao. Pinangalanan din si dating Davao City Police Chief Vicente Danao na siya raw pinalit ni Duterte kay De La Rosa. Sa background kay Duterte, binanggit din ang kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na si Bato, si Danao, si Sara Duterte. So, ayun nga mga kababayan, speaking of Bato, Danao, and Sara Duterte, ito po mismo kinumpirma, no, mga kababayan. Ayan o nakalagay. Kung naalala nyo po, ayan po si Sara Duterte na merong sinuntok dyan na sheriff, no?
So, kung maalala nyo po, kamakailan lang, nakaraang araw lang, inamin po ni Sara Duterte na isa siya na nasa sa listahan ng ICC na hulihin at ito nga daw po ay pinagbawalan siya na pumasok sa kulungan ng kanyang tatay sa dahig at ang kanila daong lahat ng usapan ay nire-record daw ng ICC. So ito po mga kababayan, panoorin po natin. Pakinggan po natin. Malaki-laki po ito, klarong-klaro. Daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pag manilahan ang gina-record ang mga So ibig sabihin doon, marami daw po sila or daghan mi. Marami daw po sila na nasa listahan at nasa warrant ng ICC. So nagulat daw siya. Dati daw pinapayagan pa siyang pumasok sa kulungan at pupuntahan ng kanyang ama, ngunit ngayon daw ay pinagbawalan na siya which is kaya umuwi siya ng Pilipinas. At bukod doon, simula daw nung pumapasok siya sa loob ng kulungan ay nire-record daw ang usapan nilang dalawa ng kanyang ama. Ni-record daw ng mga taga-ICC. Ito pa. Ginaistoryahan na mo ni Pangulong Duterte. So, nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso kung unsa ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso dinhi. So, ni-record daw ang kanilang usapan kasi nasa isip daw ng mga taga-ICC kung ano ang kanilang pag-usapan at ano ang plano nila para sa kaso na gagawin. Kasi actually, lilitisin pa lang po itong si Digong or yung kanyang kaso sa ICC ngayong September. Kaya andoon si Sara. No? At minsan pumapasok na doon itong abogado ni Digong na si Nicholas Kaufman at pinag-usapan nga kung ano ang sunod na hakbang na gagawin nila para mailabas nga itong si Digong sa ICC. Pero sabi ko nga sa inyo, maputi man ang uwak, maubos man ang glota, hindi na po makakalabas itong demonyong Duterte na to. At kung makauwi man ng Pilipinas ay nakagarapon, pantay ang paa, may bulak sa ilong. So yun lang po ang masasabi. So ito po mga kababayan, kumpirmado po. At not only Sara Duterte confirm na siya ay kasali sa ICC warrant, maskin si Amy Marcos kinumpirma na kasali nga itong si Sara. So patuloy natin. Sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang ako ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usas ila. So sa mga binigkas po ni Sara, andun si Bato, PNP Chief Albayalde, si Danao, tapos yung isa pang pulis, at panglima si Bongo. Pero medyo baba daw konti ang pangalan ni Sara, pero kasali nga siya. So yun po mismo si Sara, kinumpirma. Ayan po, kung nakita nyo naman dyan, ayan po yung video. Andyan si Albayalde, nandyan si Bato, si Bongo, at si Danao. No? So, ito nakalagay dito, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at saka si Chief Albayalde, at si Vicente Danao, at DILG Chief Karamat. No? So, alam nyo na kung sino ang siyam natatanggap ng warrant of arrest sa ICC. Pero confirm nga, kasali si Bongo, kasali si Sara. So, para sa akin mga kababayan, wala palang kwenta itong number one survey ni Bongo. Kung manalo nga siya senador, makukulong lang din naman. Di ba? Si Sara naman, kung manalo siya sa impeachment, makukulong lang din naman. So wala ngang takas. Dalawa lang naman choices nila eh. Manalo pagka senador, makulong sa ICC. Si Sara naman, manalo sa impeachment, makulong rin naman sa ICC. So wala ngang kwenta. At kumpirmado nga ni Senator Antonio Trillanes noon na si Sara ay kasali. No? So, marami-rami. Sabi ko nga sa inyo, malapit nang mag-reunion si Sara Duterte at si Digong sa ICC. Mag-reunion talaga yan sila doon. Sa bagay, maluwag-luwag pa naman yung loob ng kulungan, marami-rami pa namang bakante. Aba, ang ganda. One for all for one. Di ba? So, yun lang mga kababayan. Sabi ko sa inyo,
Yung mga alumni dyan, yung mga pioneer na nakukulong, magre-reunion. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan. See you next vlog. Maraming salamat.